tarantado ka, di ka nag-iisip eh, no? Bago yung nataw sa ulo. Ina pala eh. Kung tayo ko na minatarat niyan, gago ka rin eh, no? Kailan mag-thank you? Thank you? Eto, fuck you. Alam mo, minsan mag-isip-isip ka nga galo. Paano ko natuluyan dito yan? Lahat tayo damay-damay. Bakit, pre? Dati ka pa nakapagpatintero sa mga paraka. Anong pinagkaiba niyan? Basta! Tangina kasi bakit pa pumasok ako dito eh. Dapat nakontento na lang ako sa juice at bato eh. Alam mo problema dito, pare? Mga pare na nagpapakalit ng wasak na droga dito. Sa mga pare na gagaling ang droga dito. Anong tinira mo? Nakatira ka ba bago pumunta dito? Baka meron ka pa dyan, pre, ha? Tanga ako! Ang tanga. Bahala nga. Function natin, bakit? Yan. What? Best scandal number 7. Yan. Ano, Brad? May pala. Saan yung bahay ni Kara? Doon po sa dulo. Sige. Tulog pa rin si baby. Ngilig pa. Siyempre, mana-mana sa mami nila. Excuse me, Mr. Vincent Moneda. Hindi yan totoo dahil ikaw ang nangihilig. Gusto mo ako muna mag-drive? Hindi, okay lang ako na. Hanggang sa makarating tayo sa rest house, okay lang ako. Han? Sundan na natin si baby. What? Sundan agad-agad? Hindi ba pwede time out muna? Siyempre, paano makarami tayo, di ba? Sabi nga nila, you strike while the iron is hot. And I'm always hot for you. Ikaw talaga. Gising natin si baby eh. Baka nagugutom. Ikaw, Mara. Anong ginagawa mo dito? Wag! Mara! Sumugin ka na. Wala ka nang tutulong sa'yo. Parang maumanaw. Gagawin ko ang lahat. Huwag ko lang sasaktan. Patay tayo dyan. Pare, next ako dyan, ha? Bilisan mo, Brad. Bilisan mo. Yan. Yan. Sige, para. Tingnan mo ngayon. Sota ko yun! Kabron, kung ako sa'yo, kasalita na ako. Mahirap mawalan yan, ha? Ha? Wala po talaga ako alam, sir. Totoo mo sinasabi ko, sir. Gumagamit lang po ako. Sino ba ang scriptwriter na yan, ha? Isa lang ang linya nyo, eh. Pag nahuli, lahat gumagamit. Wala nagtutulak? Pwede ba yun, ha? Sino si Padre Saligia? Sino? Siya
Sakit ako po inuho ah. Awa niyo na po. Saan? Sa sandalo ah. Sa sandalo Nakuha ko na kung anong gusto mo lang. Nakawalan mo na yan. Hoy, mababaw lang yan. Pwede mo pandala sa hospital. Nalaban eh. Kinuha yung baril ko. Kidnapping, assault, attempted murder, attempted rape, drug trafficking. Ilang krimen ang ginawa nun ngayong araw na to. Huwag kang manghinayang sa buhay niyo, Moneta. Ako, inaayos ko lang ang masalot dito sa mundo. Paano kung tayo pala kasalan sa mundo? Hindi ba? Tara na. Kung inaakala mo magpapasalamat ako sa'yo sa ginawa mo kanina, magkakamali ka. Dahil kaya ko pa rin gawin yung ginawa ko, kahit wala ka. Hindi ba sa ganun? Nag-aalala lang ako sa'yo dahil sa kasong ito. Alam mo, hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Yun na nga eh. Hindi naman kailangan. Pero gusto ko. Kung mangyayari man uli yung nangyari kanina, gusto ko nandun ako para tulungan kita. Yung suspect pala kanina, may sinabi siya eh. Ano yung Santa Rosa? Hindi. Ano pangalan mo? Mara, Ako pala si Abel. Ganyan din ako nun. Nung namatay magulang ko, takot din ako. Hayaan mo. Ako yung magiging kaibigan mo dito. Poprotektahan kita. Parang superhero ba? Mahilig ka ba sa superhero? oo. Pinibili ako ng tatay ko. Paborito niya kasi yung mga superhero eh. Magsundo pala tayo eh. Usap tayo uli ah. Sabi ng doktor na tumingin sa kanya, may deep trauma ang bata dahil sa nangyari. Lahat na ng center na pinuntahan namin, tinanggihan na siya. Ikaw na lang ang tanging pag-asa ng bata, Father. Bueno, kupkupin natin siya. Lahat ng bata ay may karapatang mabuhay ng maayos dahil lahat sila ay anak ng Diyos. Amen, Father. Iha, ang pangalan ko ay Father Lucertos. Wala ka nang dapat ikatakot. Ito na ang bagong tahanan, Mara. Ito ang higaan mo. Pag alas 8 ng umaga, dapat nakaligo ka na. Dapat maayos ka na para sa almusal at sa morning prayers. Tapos sa hapon, maglilinis kayo ng chapel, ng library, at saka nitong kwarto ninyo. Tapos pagkatapos ng Angelus sa alas 6, sabay-sabay kayong kakain ng hapunan ng alas 7. Lahat dapat matutulog na alas 9. O sige, magpahinga ka na muna at malapit na mag-Angelus. Isama niyo siya paglabas niyo mamaya, ha? Opo.
ba yung bago? Ako nga pala si Mary Grace. Ay, naku! Hihina ka ba yan? Omara, ito ang hapagkainan. At dito ka pipwesto. Tara na. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, kami nagpapasalamat sa grasyang nasa harap namin at sa grasyang amin pang matatanggap. Panginoon, patuloy niyo kaming gabayan na sundan ang inyong banal na buhay. Kaming mga makasalanan. Kaming nabubuhay sa mundong puno ng tukso, kabuktutan at kasamaan. At kung kami makalimot at madapa sa inyong banal na awa, naway maging sapat ang sakripisyo at paghihirap na buong puso naming iaalay sa kabanal-banalang pangalan mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Uy, Mara. Ito yung mga kumag sa ulo. Kapera mo kita mamaya. Paborito ko to ah. Uy, akin na yan. Ayoko nga! Akin na yan. Ayoko! Hoy, akin yan! Hindi, akin to! Anong kalokohan ito? Ayaw mo bigay! Anong pinag-aawayan nyo? Hindi, sa mga mga Itigil niyo yan ngayon din! Anong pinag-aawayan nyo? akin comics na yan! Bigay sa mga Ano yan? Saan ibig sabihin yan? Asset yan? Nasusulat! Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka tumanda man siya, ay di niya ito hihiwalayan. Panginoon, sundin ang loob mo. Huwag kang mag-alala, may araw din niyang paring yan.
lalaki ka sa bahay ang puno. Tapos merong paring namamalo. Anong kinalaman ito sa kaso natin? Sa lahat ng mga bata sa ampunan, lahat kami naging malapit kay Mary Grace. Siya na yung parang ate namin doon. Pero ilan lang kami naging sobrang malapit sa kanya. Si Tomas, si Ellen, si Mina, si Lucas, si Jaco, pati na rin si Abel. Pero ayaw ni Abel sa kanya. Wala na siyang magawa dahil lagi ang kasama sa grupo. Kaya kasama na rin siya. Noong unang panahon, may isang batang napakabait na lumaki lamang sa kanyang lola at lolo. Kanyang pangalan ay Ronnie. Isang 6 na taong Bakit gulang naman? na nag-iisang lalaki. Mabait niya nga sa atin eh. Si Ronnie ay nagsimulang mag-aral sa kinder. Pero kung sama sa Marami kanila, naging kaibigan maliban. sama ako sa'yo. Si Ronnie rin ang tumutulong sa kanyang lolo't lola sa pagliligpit ng mga ayusin na gamit sa loob ng gamitan. Sigurado ka bang gusto mo siyang isali sa atin? Oo nga. Nakipahamak lang tayo ng Ate Mary Grace eh. Datapwat, sabi ni Jesus, pabayaan ninyong mga maliliit na bata at huwag niyong pagbawalan na magsilapit sa akin. Sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mara, halika, lapit ka. Oh, uulitin ko sa umpisa, makinig kayo. Noong unang panahon, may isang batang napakabait na lumaki lamang sa kanyang lolo at lola. Ang kanyang pangalan ay Ronnie. Si Ronnie rin ang tumutulong sa Higit sa kaibigan ng papel ni Mary Grace sa buhay namin lahat. Pero ayaw ng fatherless na nagdasyon. Hindi niya gusto ang impluensya ni Mary Grace sa amin lahat. Hindi bahagi ng teolohiya niya ang pag-ibig sa kapwa. Kanina pa kita hinihintay, Mara. Pinatawag kita para kamustahin. Nakailang buwan ka na dito. Alam kong hindi ko mapapantayan ang nasira mong magulang. Pero sana'y nakahanap ka ng kasiyahan muli mula sa lugar na ito. Okay lang po ako. Mabait po sa amin si Ate Mary Grace. Mabuti, naiintindihan kong pinagdadaanan mo. Gusto mong magalit, gusto mong ilabas ang nasa loobin mo. Makakaasa kang naiintindihan kita. Tanggapin mo ito bilang isang pangako. Mula ngayon, makakaasa kang wala nang masamang mangyayari sa inyong lahat. Haalagaan ko na kayo lahat dito. Pangako yan, Mara. Salamat po, Father. O meron ka na bang ibang kaibigan dito? Opo, si Abel. Mabait po siya, maniwala ka, Father. Yun nga lang, kapag nagagalit siya, may kakaibang lumalabas sa kanya. Katulad po nung nangyari nun sa kainan, nung inaway niya isang bata. Nakikinig ba naman itong si Abel sa iyo? Mara, Minsan po, Father. Pero kung minsan hindi eh. kailangan makinig sa iyo si Abel. Kailangan mapigilan mo siyang manakit. Kundi, parehas kayong mapapahamak. Kailangan alam mo kung anong tama at mali, Mara, dahil ikaw ang may responsibilidad sa batang ito. Naintindihan mo ba? Para kayong isang barya, Mara. Kung sa Latin yan, kung tawagin ay numus. Dalawang personalidad. Kung minsan nagkakasalunga, pero hindi nagkakaiwanan at palaging nagkakaisa. Buboy! Mangingi sa father! Magbabalungan na kayo! Ngayon, Mara, ikaw ang maghukom sa kaso ni Mary Grace. Hindi, Father. Ayoko, hindi ko po kaya. Mara, tinawag ka para maghukom. Hindi ka pwedeng tumanggi. Ayoko po. Ayoko po. Bueno, akong maghukom. Merong 3 kasalanan dito. Unang kasalanan ay kahambugan. Dahil ang
Ang iniisip ni Mary Grace siya ang pinuno. Pero ang totoong pinuno dito ay ang Diyos. Ang pangalawang kasalanan ay kahalayan. Dahil ginawa ni Mary Grace mahina ang laman at kaluluwa ni Buboy. At alam mo ba kung anong ikatlo? Katamaran. Tinawag ka para maghukom pero hindi mo ginawa. Kaya ngayong gabi, kayong dalawa ang magbabayad sa kasalanan niyo. Naiintindihan niyo ba? Alam mo ba ang maging si Jesus ay paulit-ulit na nagsesermon sa kanyang mga disipulo para magtanda sila, para bumakat ang bawat aral nang maglatay sa kanila ang mabuting balita ng Panginoon. Father, paalisin niyo na po si Mara. Wala po siyang kasalanan. Father, parang awa niyo na po. Parusahan niyo po ako hanggat gusto niyo. Basta paalisin niyo na po si Mara. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Sapagkat alingang anak ang hindi pinaparusahan ng kanyang ama. Father, maawa na po kayo kay Mara. Wala po siyang kasalanan. Nasasaktan na po siya. Nasusulat, huwag mong ipagkait ang saway sa bata. Sapagkat kung siya'y hampasin mo ng pamalo, siya'y hindi mamamatay. Hindi mamamatay! Ang sabi ni Jesus! Ang sabi ni Jesus! Ang sino man sa mga bata ang tumanggap sa aking pangalan ay ako ang kanilang tinatanggap! Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig, gaya ng ama sa anak na kanyang kinalulugdan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Wala kang karapatang maghukom, Padre Saligya.